Nako, General Torre, abay, sinumpa ka na ng asawa ni former President Rodrigo Roa Duterte. Abay, ang sabi ba naman mga minamahal, mapupunta daw po sa impyerno ang mga nagpakulong kay former President Duterte. So, kabilang na din dyan si President Bongbong Marcos. Naku po, ay, PBBM, mapupunta ka daw po sa impyerno. Alam nyo, napaka-ironic ng sinabi ni, ni Ma'am Hanilet Abansenya. Ito yung sabi ni Ma'am Hanilet, Sabi dyan, mensahe ni Hanilet sa nagpakulong kay FPRRD, impyerno kayo. Ay, may judgment na ang lola ninyo. Humusga na ang lola ninyo. Diba? Alam nyo mga minamahal, napaka-ironic, uulitin ko. Nakakatawang isipin na yung mga humuli, mapupunta sa impyerno. Pero yung pumatay ng napakadaming Pilipino, hindi. Diba? Parang baliktad ata. Baka yung asawa mo ang mapunta sa impyerno, lalo pat unang-una, minura niya ang Diyos. Minumura niya ang kasimbahang Katoliko. Minumura niya ang bishop. Diba? Tapos sabi niya pa nga, deserve din daw po ng mga namatay. Na mamatay sila. So, sino ba yung karapat-dapat na mapunta sa impyerno? Yung tao na nagsasakripisyo lamang para sa ating bayan, katulad ng ating presidente, or yung tao na walang ibang ginawa kundi patayin ang kapwa natin mamamayang Pilipino? Diba? Mga minamahal? Well, kung mapunta din man sa impyerno, itong si former President Duterte, wala ka din namang dapat ipangamba. Dahil presidente din doon, yung kanyang anak, na si Vice President Sara Duterte. O ngayon, basahin natin to mga minamahal. So, naglabas po ng saloobin ang common law partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenya. Hingil sa pagka-aresto nito sa bisa ng arrest warrant ng International Criminal Court dahil sa kasong crimes against humanity. Yung kaso ni Duterte, mga minamahal, hindi lamang to simpleng war crimes. Hindi lamang to simpleng homicide or murder. Ito po ay malakihang pagpatay. War crimes. Crimes against humanity. Diba? Genocide. So, hindi to basta-bastang kaso ni former President Duterte. Kaya, ano yung karapatan mong husgahan yung mga nagpakulong or humuli kay Digong? Labag sa batas ang kanyang ginawa. Diba? O ngayon, sabi dito sa interview, sa panayam ng vloggers at ilang media kay Hanilet itong Miyerkules, April 9, 2025, ibinahagi niyang ilan sa mga pinag-usapan nila ni Duterte. I asked him nga tinanong niya daw yung kanyang asawa, anong nararamdaman mo? How do you feel? Are you angry? Galit ka ba? Sabi naman ni Digong, hindi. Hindi naman pala galit yung asawa mo . So, ano yung ginagawa ninyo? Kasi alam ni former President Duterte na deserve niya, di ba, na makulong. Pinagbumura ba naman yung Diyos? Di ba? So, karmatic talaga yun, mga minamahal. Kaya nga yung mga gumawa sa kanya nito, impyerno kayo. Wow! Binantaan pa tayo, mga minamahal, na mapupunta daw sa impyerno yung mga nagpakulong kay former President Duterte, yung mga humuli, mga tumulong. So, ibig sabihin, mapupunta sa impyerno si PBBM, si Torre, si Anyo, yung sekretary ng DILG. So, madami palang mapupunta sa impyerno kasi madaming gustong makulong itong si former President Duterte, yung mga nagtulong-tulong. Yung ICC, ibig sabihin, mapupunta din yan sa impyerno. Ay, Ma'am Hanilet, mukhang baliktad ata. Diba? So, dagdag pa niya, all he cared for was about his country. Alam niyo yan? Uy, talaga ba mga minamahal na yung ginawa ni Digong ay para talaga dito sa ating bayan? Gaano ka ka-sure? Ma'am Hanilet, na yung ginawa ng asawa mo ay para sa bayan, nagko-complain ka na ginawa niya yan para sa taong bayan, pero inallowed niya yung pogo sa bansang Pilipinas na kung saan madaming pamilya ang nagkayurak-yurak, nagkawatak-watak, nagsanhi, nagdulot ng maraming krimen. Tapos sasabihin mo, all he did is for the country. Pagmamahal ba sa bayan, yung pagbibigay ng mga big projects sa kanyang mga allied na walang ibang ginawa kundi mangurak,
'Diba? Patungkol sa issue ng Pharmally, big scams. 'Diba? Mamahan nila, tama ba yun? Na yung ginawa niya ay para sa taong bayan? Yung pagpoprotekta sa mga drug lord di umano? Tama ba yun? 'Di ba? Big scale corruption para ba sa taong bayan yun? Yung mga kontratang sa kanyang mga kasapi, kawani, 'di ba na mga ibinigay niya? Massive contracts sa mga kawani niyang sumusunod lang din sa kanya? Sa tingin mo, pagmamahal yun sa taong bayan? Ay nako, hindi ata inisip ni Ma'am Hanilet Abansenya yung salitang karma, no? 'Di ba? Actually, it's a big win kung ako yung tatanungin mga minamahal. Dito nga po sa mga biktima ng mga Pilipino na itong si former President Duterte ay ma-arbor ng International Criminal Court para pagbayaran ng kanyang mga maling kasalanan. 'Di ba? Blessing po yun. At saka blessing din na nakulong si Duterte. Dahil lang sabi pa nga ni Sara, nagkaroon kayo ng family reunion, nagkapatawaran, diba? Nagkaroon kayo ng pagsusori sa bawat isa, diba? Tapos sasabihin mo, makukulong sa, mapupunta sa impyerno. Blessing po, mga minamahal, ang pagkahuli ni former President Duterte. Dahil nagkaroon po ng hustisya. Magkakaroon pa lamang ng hustisya, ang humigit kumulang 30,000 na kanyang pinatay. Diba? O, sabi pa dito, dagdag pa, tinawag din ni Hanilet na wrong move. Uy, wrong move daw mga minamahal. Yung pagpapakulong kay dating Pangulong Duterte, paano naging wrong move? Sa paanong paraan naging wrong move? 'Di ba? Ako nagtataka ako, paano naging wrong move yun? Eh kung pag-uusapan lang naman natin is yung justice system, hindi po yun wrong move. Right move yun. Kasi, nagkaroon ng solusyon. 'Di ba? Na panagot yung taong may kasalanan. Paano naging wrong move? Actually, good move yun na mapunta siya sa kulungan din sa kabilang banda dahil kahit papaano, hindi na siya nagagamit sa mga walang kabuluhang rallies. Hindi na nagagamit yung name niya sa pangungupal ng ilang mga senador. 'Di ba? Good move yun. Kahit papaano, natututo na si Digong sa healthy diet, napapainom sa tamang oras ng gamot, hindi na napapagod kasi doon na lamang siya nagpapahinga sa ICC. Eh, meron namang interim release, mga minamahal. Pwede naman kayong humingi ng pansamantalang kalayaan. Ang problema nga lang, sa interim release, mayroon talagang sinusunod na rules dyan. Eh, kaso, kabilang sa rules, kapag hingi ka ng interim release, dapat kayo ay miyembro ng ICC. Eh, paano yan? Hindi na tayo miyembro, mga minamahal, ng International Criminal Court. So, para sa akin, malabo din ang mapagbigyan ang kanilang hiling. O, buti sana kung tinarantado, buti sana kung naging tarantado. Uy, tarantado naman yung asawa mo. Pinagmumura niya nga yung Diyos eh. O, ito din mga minamahal o. Pakinggan nyo to ha. Papakita ko sa inyo. May part 3 pa ang interview ni mo kausan kay Pangulong Duterte. Sa pagkakataong ito, simbahang katoliko naman ang topic. May bonus clip pa kung saan pinakita ni Mocha kay Digong ang ilan daw sa mga reklamo ng kanyang diehard supporters. Kung sila ang magkasala, sabihin na nila sapagkat kami tao lamang. Pag tayo ang magkasala, ako sapagkat demonyo siya. Kaya mga kayo. Ang totoo niyan, lahat ng bisyap, pati ako, magsama-sama tayo sa impyerno, walang magpunta ng langit sa atin. Narinig ninyo, lahat daw sila magsama-sama sa impyerno. Wala daw mapupunta sa langit sa atin. Tapos hilingin ni Abansenya ng kanyang asawa, 'di ba? Na lahat ng nagpakulong kay former President Duterte mapupunta sa impyerno. Eh si Digong nga din mismo yung nagsabi, 'di ba? Na lahat daw sila, kahit supporters niya, magsama-sama daw sa impyerno. Ay nako. Okay, basahin pa natin 'to mga minamahal. Nananatili buti na lang sana kung tarantado, magnanakaw. Uy, sa word ng magnanakaw, ano tayo dyan? X. Kasi unang-una, ano yung Pharmally scams? Yung Pogo, confidential funds, 51 billion ni Pulong. 'Di ba? So, hindi ba pagnanakaw yun? Bangag daw. Sino ba yung gumagamit ng fentanyl? Alam nyo, yung ugali talaga nila, para parehas. Nagsasalita pero nagbabacklash din sa kanila mga sinasabi nila.
Kaya bago sana magsalita, pinag-iisipan para nang hindi na pagkakawanan. O, akala nila that will put him down. Nagkakamali sila. Wrong move. Anong wrong move? Right move nga yun, mga minamahal eh. 'Di ba? Na makulong itong si Duterte dahil para kahit paano sa mga susunod na administrasyon, hindi na pamarisan yung kawanggawa ni Kadigungan. 'Di ba? So, eto pa, sabi pa dito, nanatili sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo na nakatakdang humarap sa confirmation of charges hearing sa darating na September 23. So, panoodin natin yung video, mga minamahal. Wait lang. 2 minutes to I asked him how do you feel? Are you angry? He said no. Ano siya na, kaya yung mga gumawa sa kanya dito, gabaan na impyerno kayo. Oh. Because, wala siyang, kami pa may sakit yung ako pa, sabi ko sa kanya. Pero sabi niya, no. Yun ang maano talaga siya ng tao. Kilala niyo, naging presidente. Yes, ma'am. Exactly, ma'am. Tsaka, yung all he cared for was about his country and about his countrymen. Alam niyo yan. There's no doubt, ma'am. There's no doubt. Kaya, that's why nga, ako, to be honest with you, mutana ko sa Ginoo, yan naman, Lord. Up to now, I'm still, nag-question mark. So, buti sana ko naging tarantado, magnanakaw, diba? Diba? Wala tinarong wala wala nag-abuso katong time na kuan ka, wala na, there was no air about him na presidente siya. That was my prayer po before ba na, Lord, help me to remain humble. And then, same po sa iyahan na, kita niyo man mag-astaw. Wala siyang air na. Tak ba siya yung message, ma'am? Actually, 'di ba? Para-paras lang din talaga sila ng pag-uugali. Actually, mga minamahal, bangag, magnanakaw. Bumabalik din naman sa kanila. Oh, bangag pala eh. O ano yung drug smuggling ni Pulong Di Umano at ng asawa Di Umano ni VP Sara na si Carpio. O, wake and bake. 'Di ba? Ano yun? Tanong lamang po, mga minamahal, Pangit ng lasa ng tubig na to. Parang, okay, hayaan nyo na yan. Lasang nawasa. Pasensya na tayo, Wilkins. Alright. So, yun po, mga minamahal, kayo ano yung masasabi nyo dito? Nag-ask daw siya sa Ginoo. O, nangutana ba sa Ginoo? Kaya naman na si Digong pa. Diba? Malamang, siya yung gumawa ng kasalanan Alangan naman na ipahuli mo yung anak. Siya yung gumawa ng kasalanan. Malamang, mananagot yung may ginawang kasalanan. Diba? Well, si Sara, malapit na din yan. Kasi, nung mayor siya, miyembro na tayo ng International Criminal Court. Diba? So, pinagbabawal yung mga crimes against humanity na yan, yung mga pagpatay. So, tingnan lang natin sa mga susunod na panahon. Alright? So, mga minamahal, yun po. So, pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. Yan. And also, mga minamahal, don't forget to click the subscribe. Mahalaga po yung subscribe and hit nyo, mga minamahal, yung notification bell para lagi po kayong na-update sa mga video na ina-upload natin time to time. Maraming salamat sa pagsuporta sa ating channel. Yun lamang po. Ingat at bye-bye, mga kababayan.